Sa simula ng pelikula, ipinapakita ang 8 kandidato na naghahanda para sa huling pagsusulit ng isang napakalaking oportunidad sa trabaho. May mga nagmo-motivate sa sarili at mayroon namang nag-aayos ng kanilang hitsura bago pumasok sa examination room. Madilim ang lugar, bawat kandidato ay may sariling mesa na nakahilera ng pantay-pantay at may mga kamera na nagbabantay sa kanila. Pagkaupo nila, dumating ang isang guard na may baril, kaya lalo silang kinabahan. Sumunod naman ang isang lalaking hindi nagpakilala, tinawag lang niya ang sarili bilang invigilator. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng pinagdaanan nila para makarating doon. Ipinahayag niyang nalagpasan na nila ang lahat ng proseso at sila na ang final candidates. Kapag nakapasa sila sa test, makukuha nila ang trabahong pinapangarap nila. Ipinaliwanag niya ang mga alituntunin. Wala ng federal law na umiiral sa loob, tanging batas ng exam lang ang susundin. Bawal silang makipag-usap sa guard o sa invigilator. Kapag nasira nila ang papel, sinadya man o hindi, disqualified agad sila. Kapag lumabas sila ng kwarto sa kahit anong dahilan, tanggal pa rin sila. Mayroon silang 80 minuto para tapusin ang test. May isang tanong lang daw ang nasa papel na kailangan nilang sagutin. Tinanong ng invigilator kung may katanungan, pero tahimik ang lahat. Kaya iniwan niya sila, nagsimula ang oras at lumabas siya ng pinto. Pag-ikot nila ng papel, walang laman. Tumingin sila sa isa't isa na puno ng pagtataka. Habang tumatagal, lalo silang kinakabahan. Dahil dito, nagsimulang magsulat si candidate number 2 kung bakit siya karapat-dapat sa trabaho. Napansin ito sa kamera at bigla siyang pinaalis ng guard dahil nasira niya ang papel niya. Nagmakaawa siyang bigyan ng isa pang pagkakataon, pero isinara na ang pinto. Maya-maya, napansin ni candidate number 5 na ang bawal lang ay kausapin ang guard at ang invigilator, ibig sabihin pwede silang mag-usap sa isa't isa. Hinimok niya ang grupo na magtulungan para malaman muna kung ano ang tanong bago sagutin ito. Marami silang ideya pero pare-pareho lang silang nalilito. Samantala, nananatiling tahimik si candidate number 1 mula pa kanina. May isang lalaking nagpakilala sana, pero iminungkahi ni number 5 na bigyan na lang nila ang isa't isa ng mga palayaw para hindi nila ibunyag ang totoong pagkatao. Tinawag niya si candidate number 1 na deaf dahil hindi ito nagsasalita. Pinangalanan niya rin ang ibang lalaki bilang brown, black at white based sa lahi, at ang mga babae bilang blonde, brunette at dark based sa buhok nila. Nagsuggest si White na tumayo sila dahil wala namang bawal na ganun sa rules. Tumayo siya at dahil hindi gumalaw ang guard, natuwa ang lahat na pwede pala silang umikot sa silid. Naniniwala si Dark na baka invisible ink ang ginamit. Sinubukan nilang hanapin ito gamit ang ilaw sa kwarto, pero wala pa rin silang nakita. Pinilit pa niyang pa-check ang bawat papel dahil baka sa isa lang nakasulat. Sumunod ang lahat maliban kay Def na nananatiling nakaupo at balisa. Sinubukan din ni White pero walang lumabas na marka. Naisip naman ni Black na baka kailangan ng UV light o X-ray para lumabas ang sulat. Naghanap sila ng switch pero wala. Kaya naghanap sila ng ibang posibleng pinanggagalingan ng ganong ilaw. Nakita ni Blonde ang mga emergency light strips, pero dahil walang switch, napagdesisyonan nilang basagin ang mga ilaw sa kisame para mag-activate ang emergency power. Tutol si Brown, pero nang bumoto sila, nanaig ang karamihan kaya binasag nila ang mga bumbilya. Biyan nang mamatay ang mga ilaw, nagkaroon ng asul na emergency light sa buong silid. Mabilis nilang sinuri muli ang mga papel maliban kay Def, pero wala pa ring lumabas na tanong. Dahil dito, sinabi ni Brunette na alisin ang unang layer ng emergency strips dahil hindi pa rin ito ganap na umiilaw. Naniniwala sila na kapag tinanggal ang takip ng emergency strip lights, maaaring lumabas ang UV rays na magpapakita sa nakatagong sulat. Ginamit nila ang takong ng isa sa mga babae para basagin ang mga iyon. Umaasang lilitaw ang iba pang uri ng ilaw. Pero bigo na naman sila, walang nagbago. Natira na lang ang 60 minuto sa oras. Naiinis na si White kaya pinipilit niyang makaisip ang lahat ng bagong paraan. Habang nag-iisip sila, napansin niya na pwede nilang gamitin ang papel ni candidate nom 2 dahil disqualified na siya. Nagtipon sila sa mesa nito at tinrace gamit ang lapis, pero wala pa ring lumitaw. Pinunit pa ni White ang papel para sa iba't ibang eksperimento. Sinubukan niyang ihian ang isa sa mga piraso para tingnan kung lumalabas ang sulat kapag nababasa, pero hindi rin ito gumana. Uminit ang ulo ni Black at White at nag-away sila ng malala. Napahinto lang sila nang marinig nila si Def na umiiyak ng tahimik. Pagkatapos ay nagsalita si Def ng pabulong sa French, sinasabing refleksyon daw nila ang makikita sa papel, pero hindi siya pinansin ng iba. Tumahimik ang lahat nang magsalita si Brown.
Ayon sa kanya, hindi ito tunay na exam, isa itong betting show. Parang yung napanood ko na Squid Game. Nagpapadala raw ang mga board members ng taya kung sino ang unang bibigay sa pressure. Aliw lang daw nila ang lahat ng nangyayari. Tutol si Dark, sinasabi niyang may mas mahalaga pang ginagawa ang board. Pero ayon kay Brown, dahil sobra ang yaman nila, hindi na pera ang habol, thrill ang hanap nila. Sunod-sunod ang teorya ng bawat isa. May nagsasabi na ang invigilator ang nasa likod, may nagsasabi naman na ang mismong CEO. Dahil sa sobrang stress, nagtatalo at nag-aalipustahan na sila. Matapang na sinabi ni Brunette na walang nanonood sa kanila, ang CEO daw ang tipo ng taong gusto laging hands-on sa lahat at hawak ang buong kapangyarihan sa kumpanya. Nagulat ang lahat na parang ang dami niyang alam tungkol dito. Tinanong siya ni Brown kung bakit. Dito niya inamin na nagtatrabaho na siya sa HR ng kumpanya, pero hindi niya pa nakikita ang CEO. Nag-apply siya para sa mas mataas na posisyon, kaya siya napunta rito. Ipinahayag rin ni White na headhunted siya at inalok ang posisyon. Ang iba naman ay normal lang daw na nag-apply, pero may isang bagay silang magkakapareho, hindi nila alam kung ano ang tunay na ginagawa ng kumpanya dahil bawal silang magtanong. Ipinaliwanag ni Brunette kung ano ang kumpanya ang Birog, isang sikat at multimilyong pharmaceutical company. Noong kumalat ang isang pandemic sa mga kabataan ilang taon na ang nakalipas, sila ang kauna-unahang nakahanap ng lunas. Ngayon, halos 20 bilyong dolyar ang kinikita nila taon-taon dahil sa misteryosong CEO. Biglang sinabi ni Black na posibleng may nadiskubre silang gamot para sa bagong nakamamatay na virus na pumapatay ng milyon-milyon sa mundo ngayon. Biglang interesado si Dark at nag-usisa pa. Napansin ito ni White at tinanong kung infected ba siya. Mariin niyang itinanggi at iniwas ang usapan. Para mawala ang atensyon sa kanya, dahan-dahan siyang lumapit sa guard at kinuha ang lighter sa bulsa nito nang hindi nagsasalita. Napatingin siya sa fire alarm. Plano ng grupo na paagusin ang tubig sa sprinkler dahil baka lumabas ang sulat kapag nabasa. Umakyat si Dark sa upuan pero hindi niya maabot ang alarm. Kaya binigyan siya ni White ng pinulupot na papel, sinindihan niya ito at tinutok sa alarm at nag-activate ang sprinkler. Bumuhos ang tubig, pero nanatiling blanko ang mga papel, lumapit ang guard. Noon lamang ipinakita ni Dark ang hawak niyang papel, kanya pala iyon. Inamin ni White na sinadya niya iyon para mabawasan ang kalaban. Kinaladkad si Dark palabas habang minumura niya si White. Galit na galit si Black at nagbanta siyang babagsakin niya si White at biglang namatay ang ilaw. Napagtanto nilang voice-activated ang lighting system. Pinag-iingat nila ang isa't isa. Pero muling umiyak si Def. Lumapit si White, tinakot ito at pinilit na sirain at kainin ang sarili niyang papel. Agad siyang inalis ng guard, 5 na lang ang natira. Minamaliit ni Black si White dahil sa pagiging malupit, pero sagot ni White dapat daw magpasalamat sila dahil nabawasan ang kakumpetensya. Pinagmamalaki ni White na alam niya kung ano ang totoong tanong sa exam, pero ayaw niyang sabihin sa iba. Dahil sa inis, isang suntok lang ni Black ay nawalan siya ng malay. Itali nila siya sa upuan at tinakpan ng bibig gamit ang necktie. Maya-maya, nagising si White. Tinanggal ni Brunette ang takip sa bibig niya at agad niyang sinabi na kailangan niya ng gamot dahil infected din daw siya at dapat umiinom kada oras para mabuhay. Hinalughog ni Black ang bulsa niya pero wala siyang nahanap. Kaya naniwala ang grupo na nagsisinungaling lang si White para palayain nila siya. Pero giit ni White may kumuha ng gamot sa kanila at ipapakita niya ang sagot basta ibigay lang iyon pabalik. Bigla siyang muling nangisay at nawalan ng malay. May duda pa rin ang ilan pero sabi ni Black, mukhang seizure iyon dahil sa virus. Agad silang naghanap ng gamot sa buong silid pero hindi nila makita. 15 minutos na lang ang natitira kaya pinag-check nila ang isa't isa. Pinaghinala ni Brunette si Brown at tama siya, nakita niya ang pill nakadikit sa chewing gum sa ilalim ng mesa nito. Nang susubukan niya itong ipainom kay White, biglang itinapon ni Brown ang pill sa loob ng vent. Habang pinipilit ng iba na abutin iyon, sobrang natakot si Brunette kaya lumapit siya sa camera at nakiusap sa invigilator na iligtas si White. Dahil nakipag-usap siya sa invigilator, agad siyang disqualified. Pagkaalis niya, nakuha ni Blonde ang pill gamit ang hairpin at naipainom kay White. Nabawi ni White ang lakas at tinanggal nila ang pagkakatali sa kanya. Hiningi agad ng grupo ang sagot. Ibinunyag ni White na ang sagot ay sila mismo. Wala raw talagang tanong sa papel, ang huling kandidatong mananatili ang siyang sagot. Naniwala na sana sila, pero biglang tumakbo si White palapit sa guard para kunin ang baril nito. Naunahan siya ni Black at nakuha ang baril. Itinutok ni Black ang baril kay White pero kampante si White na hindi siya bibirahin nito. Bigla niyang sinugod si Black at nabawi ang baril
Pero hindi ito pumutok dahil may fingerprint recognition. Pinilit niya ang guard na gamitin ang baril at itinutok niya ito sa lahat. Tinakot niya silang umalis na lang para siya ang manalo. Dahil sa takot, kusang lumabas si Brown. Dahan-dahan namang lumakad palabas si Blonde, pero bago siya tuluyang makalabas ay sumigaw siya. Lights out! Nag-blackout ang buong silid. Sa takot ni White, pagpapaputok siya nang wala sa direksyon. Pagbalik ng ilaw, nakabulagta si Black na may tama ng bala sa dibdib. Tumingin si White sa paligid at napansin niyang nakapasok pa ang isang paa ni Blonde. Paputukan na sana niya ito nang mapansin niyang huminto ang timer. Lumapit siya sa kamera at ipinahayag na siya ang nanalo. Pero lumapit ang guard at ipinakita sa kanya ang tamang oras, may 20 segundo pa sila. Nakita niya ang sarili niyang pagkakamali, kinausap niya ang invigilator, kaya disqualified siya. Dito nalaman ng lahat na si Def pala ang nagpalit ng oras habang busy sila sa away kanina. At ngayon, si Blonde na lang ang natira. Pumasok siya ulit sa silid, pinulot ang salamin ni Def na nahulog nung kinuha ito ng guard at ginamit para tingnan ang papel. Doon lumabas ang nakasulat na Question 1. Nagulat siya nang bumalik si Def, siya pala ang CEO ng kumpanya. Nandoon siya mula simula para obserbahan silang lahat. Lumapit si Blonde at malinaw na sinagot ang tanong. No. Ngumiti ang CEO at ang invigilator, tama ang sagot niya. Ang totoong test pala ay kung sino ang makakahalata sa tanong na ibinato sa kanila sa simula pa lang. Any questions? Sinusubok ng exam ang talino at attentiveness ng mga kandidato. Inalok nila si Blonde na maging secretary ng CEO pero tumanggi siya. Ayaw daw niyang magtrabaho sa kumpanyang pumapatay ng tao. Doon ipinaliwanag ng invigilator na hindi talaga patay si Black. Ang bala ay isang healing capsule, ang bagong imbentong miracle medicine na kayang pagalingin ang kahit anong sakit sa mundo. Sa huli, tinanggap din ni Blonde ang trabaho. Nagwakas ang pelikula sa pagkamay nila ng CEO. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.